Halos buong maghapon na nakababad sa tubig at ngalay ang paa kakapadyak makakuha lang ng paros. Mahirap at nakakapagod kuhanin pero ayos lang kasi panalo naman sa lasa at sarap. Dahil nga painit na ng painit ang panahon ngayon dito sa amin, kaya naman naisipan nga namin na magbabad sa tubig, pero habang nagbababad ay mangunguha na rin ng paros. Medyo may kalayuan nga lang itong pinagkukuhanan namin ng paros kasi 1 oras at kalahati ang biniyahe namin bago kami makarating dito. Ilang beses na nga rin kami nakapunta dito pero kahit na malayo binabalik-balikan pa rin talaga namin kasi nga marami kaming nakukuha at saka mga matataba. Alas 7 pa nga lang ng umaga dyan ay lumusong na kami, medyo malamig-lamig pa nga ang tubig at dito na rin pala kami kumain ng umagahan at nagbaon na rin kami para sa tanghalian. Pagkalipas nga ng 2 oras na pagbababad at pagkukuha ng paros ay umahon muna kami kasi kailangan pa namin kumain ng umagahan. Meron din pala akong pinsan na taga rito at meron nga silang baon-baon dyan na igat. Dito na lang din nila niluto at ang ginawa nga nila ay ginataan. Pagkatapos naming kumain dyan ay lumusong na rin kami kaagad lahat. Kailangan kasi naming makarami gawa ng medyo malayo nga kasi to at kailangan naming masulit yung gasolina. Ang pagkakaalam din pala namin ngayon dito ay low tide. Pagkarating namin kaninang umaga medyo mababa pa yung tubig pero imbis nga na pa low tide, ang nangyayari ay pataas ang tubig. Habang patagal nga dyan ng patagal, ipataas ng pataas yung tubig. Kung kanina nakakapa pa namin ng kamay, ngayon kailangan na talagang sisidin kasi lulubog na talaga ang ulo. Meron din pala kaming baon-baon ngayon na salandra, yun nga lang 3 piraso. Ito talaga ay bagay na bagay para sa high tide. Yung mga may edad na katulad ni mama ay hindi na sila gumagamit ng salandra kasi mabilis na sumakit yung paa. Kaya kaming medyo mabata-bata pa ay kami yung gumagamit. Pabor na pabor naman sa akin ang paggamit ng salandra kasi mas mabilis ako nakakarami para sa magkapa. Mga bandang alas 12 dyan ng tanghali nung kumain kami. Ang ulam sana namin ngayon ay itong itik, kaya lang hindi pa naluluto. Pero mamaya daw ay lulutuin na rin to bago kami umuwi. 15 minutes lang siguro kami dyan nung kumain ng tanghalian. Pagkatapos, lumusong na rin kami kaagad. At yung asawa naman ng pinsan ko ay naiwan dito sa may taas at magluluto nga siya ng itik. Adobo pala yung ginawa nilang luto dyan at meron din naman silang baon na butane. Kaya lang dahil nga medyo matagal-tagal to na palambutan, kaya sinalang na lang nila sa may kahoy. Marami din naman kasing makikita ng mga panggatong dito sa may mga gilid-gilid, kaya sa kahoy na lang nila sinalang at sinabit na nga lang din nila dyan yung kaldero. Siguro may 2 oras din yan na nakasalang kasi medyo matagal-tagal nila na pinakuluan para lumambot. Alas 3 ng hapon dyan nung umahon kami lahat at etong ang itik na ulam sana namin kaninang tanghalian ay niluto lang dito pero iuuwi pa din at uulamin mamayang hapunan. Alas 3 pa lang to ng hapon, maaga pa talaga para umahon, kaya lang kasi medyo malayo-layo pa nga yung uuwian namin, kaya kahit na mataas-taas pa lang yung araw dyan ay lumarga na kami. Ganito pala lahat karami yung nakuha namin. 4 kami lahat na nanguha dito sa bahay pero ako at saka si Papa lang ang marami yung nakuha. Kinabukasan din pala ay niluto na rin kaagad namin, tapos kagabi ay binabad ko lang yun sa tubig na may kaunting asin. Kaninang umaga nagluto na rin ako ng ganito kadami at kinamatisan din kasi itong paros ang masarap talaga dito ay ginigisa sa kamatis. Halos buong araw nga namin to na kinuha tapos 4 pa kami at uulamin lang namin ng 2 beses sa isang araw. Kung gaano nga namin to katagal at kahirap na kinuha ay gano'n naman kabilis na naubos, pero sulit naman sa pagod kasi nga sobrang sarap ng lasa. Kung ikukumpara sa kabibe at saka sa tulya, mas masarap ang lasa ng paros kasi ito ay manamis-namis lalo na kapag mataba. Kapag ganito nga yung ulam namin dito sa bahay, naku talagang ihanda mo na ang maraming kanin kasi talagang mapaparami ka. Akala ko nga dyan meron pang aabutin para sa hapunan, kaya lang pang umagahan lang pala yun at pang tanghalian. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!